Magandang gabi sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. At muli, maligayang pagbabalik sa ating channel ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Sinasabi nila, ang pinakamalalim na sugat ay nag-iiwan ng pinakamatinding pilat. Ngunit paano kung ang pilat na yon, sa halip na maging simbolo ng kahinaan, ay maging sagisag pala ng isang bagong tuklas na katatagan? Ating subaybayan ang isang kwento ng pagbangon mula sa unos at ang alingawngaw nitong hindi kailanman namamatay. Ang hagupit ng hangin ay parang hatol ng kamatayan. Ang bawat hampas ng alon sa kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy ay tila isang sumpa. Sa gitna ng pinakamalakas na bagyong tumama sa silangang Samar, sa loob ng isang dekada, isinilang ni Alonsina Maharlika ang kanyang panganay. Isang mahinang iyak ang pumunit sa ingay ng kalikasan, isang tunog na mas maganda pa sa anumang musika sa kanyang pandinig. Ngunit ang musika ay naging isang sigaw ng pait nang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Asulon Salazar, ang kanyang biyenan, na may mukhang mas malamig pa sa hanging nagngangalit sa labas. Isang sumpa ang batang yan, deklara ng matanda. Ang mga salita ay bumabaon na parang punyal sa dibdib ni Alonsina. Hindi nag-aalaga ng kahihiyan ang pamilyang Salazar. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, itinaboy si Alonsina palabas ng Hacienda de Sombras. Yakap ang bagong silang na sanggol na binalot lamang sa manipis na kumot. Hinarap niya ang lalaking pinakamamahal niya, si Kailan, ang kanyang asawa. Nakatayo lang ito sa may pintuan, hindi kumikibo, hindi gumagalaw. Ang kanyang pananahimik ay mas malupit pa sa lahat ng panlalait na tinanggap niya. Ang batang hindi man lang nagkaroon ng pangalan ay hindi nakaligtas sa gabing iyon. Kasama ng kanyang anak, inanod din ng bagyo ang dangal at pagkatao ni Alonsina. Nakaligtas siya, pero hindi na siya ang babaeng dati. 3 taon ang lumipas. Ang mahinang pagpatak ng ulan sa salamin ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng isang gusali sa Cebu ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis na iwinaksi ni Alonsina ang alaala. Itinuwid niya ang kanyang likod, hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumakas mula sa kanyang masinop na pagkakaayos. Ang babaeng nakaupo ngayon sa siliyang gawa sa mamahaling katad ay hindi na ang babaeng umiiyak sa gitna ng unos. Siya na si Alonsina Maharlika, ang nag-iisang utak sa likod ng Daluyong Logistics, ang pinakabagong higante sa industriya na unti-unting lumulunod sa mga katunggalin nito. Ma'am, nasa linya po ang ACI Group. They are accepting our proposal. Ang boses ng kanyang sekretarya mula sa intercom ay pumutol sa katahimikan. Good. Simpleng sagot ni Alonsina. Walang bahid ng emosyon. Tell them my legal team will send the contract tomorrow morning. Isa na namang malaking kontrata. Isa na namang kumpirmasyon ng kanyang tagumpay. Bawat panalo ay isang ladrilyong idinaragdag niya sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na matatag, mataas, at hindi kayang tibagin. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng syudad na kumikinang sa basang aspalto, isang pamilyar na kirot ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang tagumpay ay may lasa ng abo. Ang bawat palakpak na kanyang naririnig ay may kasamang alingawngaw ng isang mahinang iyak ng sanggol na hindi na niya muling maririnig. Dahan-dahan, binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Sa loob nito ay isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng kamagong. Hindi niya ito binuksan. Hinaplos niya lang ang makinis na takip nito, ang nag-iisang alaala ng anak na kinuha sa kanya. Ang nanunuot na lamig ng nakaraan ay muling yumakap sa kanya, kahit pa naka-full blast ang heater ng kanyang opisina. Muli siyang bumalik sa realidad. Pinindot niya ang intercom. Yes, nag-aalangan ang boses ng kanyang sekretarya sa kabilang linya. Ma'am, may isa pa pong tawag. He insists on speaking with you directly. He says it's a personal matter. Kumunot ang noo ni Alonsina.
Wala siyang personal na bagay sa trabaho. Ang buhay niya ay ang daluyong. Who is it? Isang sandaling katahimikan. Ma'am, it's Kaylan Salazar. Ang pangalan ay parang kidlat na gumuhit sa tahimik na gabi ng kanyang opisina. Kaylan. Sa loob ng 3 taon, wala siyang narinig mula rito. Sa loob ng 3 taon, isinumpa niya ang araw na maririnig niyang muli ang pangalang iyon. At ngayon, sa isang tawag, ang pader na maingat niyang itinayo ay tila nagkaroon ng unang bitak. Ang opisina ni Kaylan Salazar ay amoy ng lumang kahoy, mamahaling brandy, at hindi maipaliwanag na lumbay. Ito ang opisina ng kanyang ama at ng kanyang lolo. Bawat muebles, bawat libro sa estante ay saksi sa kapangyarihan ng kanilang angkan. Ngunit ngayon, ang kapangyarihang yon ay kinakain ng mga numerong kulay pula sa kanyang computer screen. Kita, bumabagsak, merkado, lumiliit, kontrata, nawawala. Isang tahimik na pagguho, 3 taon, 2 buwan, at 14 na araw. Iyon ang eksaktong bilang ng panahon mula nang huli niyang makita si Alonsina. Ngunit para kay Kaylan, ang bagyo ay hindi kailanman tumila. Ang aling-awngaw ng hangin at ang iyak ng isang sanggol ay palaging bumubulong sa kanyang isipan tuwing sasapit ang gabi. Inikot niya ang natitirang brandy sa kanyang baso. Ang bawat pagbagsak ng Salazar Group ay tila isang kabayaran sa kanyang karuwagan. Isang multang kailanman ay hindi niya matatakasan. Sinagot niya ang tawag, isang katulong mula sa hasyenda. Senyorito Kaylan, pinapatawag na po kayo ni Doña Asulon para sa hapunan. Bumuntong hininga si Kaylan. Ang hapunan kasama ang kanyang ina ay isa na namang parusa. Susunod na ako. Ang mahabang mesa na gawa sa nara ay halos walang laman, maliban sa 2 kubyertos sa magkabilang dulo. Sa gitna nila ni Doña Asulon ay isang malawak na espasyo ng katahimikan at hindi pagkakaunawaan. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa ACI Group. Basag ng kanyang ina sa katahimikan. Ang boses nito ay matalim, walang emosyon. Isa na namang kabiguan. Ano ang nangyayari sa iyo, Kaylan? Pinapahina mo na ang pangalan ng pamilya. Hindi umimik si Kaylan. Tinuon niya ang pansin sa paghiwa ng kanyang steak. Ang kahinaan mo ang sisira sa ating lahat. Patuloy ni Doña Asulon na tila nagsasalita sa hangin. Kung mayroon ka lang sanang kahit katiting ng katigasan ng puso ng iyong ama, masyado kang malambot. Yan ang problema. Hindi. Gustong isigaw ni Kaylan. Ang kalupitan ninyo ang problema. Ang ginawa ninyo kay Sina. Ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Sinakal ng takot na matagal nang namumugad doon. Tanging ang pagkuyom ng kanyang kamao sa ilalim ng mesa ang naging saksi sa kanyang galit. Matapos ang tila walang katapusang hapunan, bumalik si Kaylan sa kanyang opisina. Dito, malayo sa mapanuring mga mata ng kanyang ina, pinakawalan niya ang sarili. Binuksan niya ang isang lihim na kompartimento sa kanyang wallet at kinuha ang isang lumang litrato. Kupasin at may tupi na sa mga gilid. Isang litrato nila ni Alonsina, kuha noong mga panahong ang tanging problema lang nila ay kung saan sila manonood ng paglubog ng araw. Ang nangiti nito sa litrato ay totoo, maningning at puno ng pag-asa. Isang nangiting siya mismo ang pumatay. Isang email mula sa kanyang hepe ng operasyon ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang laman, isang formal na paalam mula sa isa pa nilang kliyente, isang kasosyo sa loob ng 20 taon. Ang dahilan, lumipat na sila sa isang bagong kumpanya na nag-aalok ng mas mahusay na serbisyo. Daluyong Logistics. Naulit na naman ang pangalan. Daluyong. Isang malaking alon. Hindi na ito nagkataon lamang. Dala ng isang hindi maipaliwanag na kaba, binuksan niya ang kanyang web browser at tinipa ang mga salitang iyon.
Daluyong Logistics CEO. Kakaunti ang lumabas na impormasyon. Ang kumpanya ay pribado at mailap sa media. Ngunit may isang artikulo mula sa isang lokal na pahayagan tungkol sa isang charity event. May isang litratong kuha mula sa malayo. Isang malabong imahe ng CEO nakatalikod habang kausap ang ilang mga panauhin. Isang babae, nakasuot ng simpleng itim na bestida. Ang tindig ay puno ng awtoridad at kumpiyansa. Kinabahan si Kaylan. Dinownload niya ang litrato. Pinindot ang zoom. Pinalaki niya ang imahe kahit pa lumalabo ito. Ang hubog ng kanyang panga. Ang paraan ng pagkakapusod ng kanyang buhok. Ang tindig na kahit kailan ay hindi niya malilimutan. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang pangalan ay isang bulong na puno ng sakit, pagkamangha at matinding takot. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa opisina ni Alonsina. Ang pangalan ni Kaylan ay nanatiling nakalutang sa hangin. Isang multo na bigla na lamang nagparamdam. "Ma'am?" Muling tanong ng sekretarya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Anong sasabihin ko?" Huminga ng malalim si Alonsina. Ipinikit ang kanyang mga mata sa loob ng isang segundo at muling iminulat ang mga ito. Ang bakas ng anumang emosyon ay tuluyan ng nabura. "Sabihin mo," utos niya. Ang boses ay matatag at malamig. "Hindi ako tumatanggap ng tawag mula sa mga multo ng nakaraan. Block his number." Hindi na niya hinintay ang sagot. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa isang folder sa kanyang mesa na may markang Confidential Meridian Global. Ito ang tunay na laban. Ang Meridian Global Shipping ay isa sa pinakamalaking kliyente ng Salazar Group. Ang kontrata nila ay ang mismong gulugod ng imperyo ng mga Salazar. At sa loob ng isang linggo, ang kontratang iyon ay muling bubuksan para sa bidding. Hindi ito pagkakataon lamang. Ito ay isang kalkuladong galaw na si Alonsina mismo ang nag-orkestra sa loob ng 6 na buwan. Kinabukasan, sa boardroom ng Meridian Global, 2 presentasyon ang naganap. Nauna ang Salazar Group, kinatawan ng isang denumerong pangkat ng mga ehekutibong matagal nang nasa industriya. Ang kanilang presentasyon ay puno ng mga salita tungkol sa tradisyon, legacy at dekada ng serbisyo. Ngunit sa likod ng mga magagarang salita ay ang mga lumang barko, hindi malinaw na tracking system, at ang kanilang kilalang reputasyon sa pagtitipid sa sahod at benepisyo ng mga marino. Pagkatapos, pumasok si Alonsina. Mag-isa, walang makapaniwala na ang babaeng ito, na may tindig na puno ng karangalan at mga matang nangungusap ng karunungan, ang siyang nagpapatakbo sa Daluyong Logistics. Hindi siya nagsalita tungkol sa tradisyon. Nagsalita siya tungkol sa hinaharap. Ipinakita niya ang isang plano na may modernisadong fleet, real-time na cargo tracking na abot kamay sa pamamagitan ng isang app at ang pinakamahalaga sa lahat, isang detalyadong programa para sa mga tripulante. Komprehensibong insurance, patas na sahod, at suporta para sa kanilang mga pamilya. Hindi lang kargamento ang dala ng aming mga barko. Mga Ginoo, sabi ni Alonsina, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Dala rin nila ang mga pangarap ng bawat marinong nagtatrabaho para sa amin. Ang isang kumpanyang hindi kayang alagaan ang sarili niyang mga tao ay hindi mapagkakatiwalaang mag-alaga ng ari-arian ng iba. Sa gitna ng kanyang presentasyon, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, si Gunita, habang tinuturuan siyang magtahi ng isang punit na damit. "Anak, ang halaga mo ay wala sa kung saan ka nakatayo, bulong ng alaala, kundi sa kung paano ka tumayo pagkatapos mong madapa." Ang alaalang yon ang nagbigay sa kanya ng huling lakas. Tinapos niya ang kanyang presentasyon ng may diin at kumpiyansa. Habang naghihintay ng desisyon
Lumabas si Alonsina sa balkonahe ng gusali. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang pamilyar na numero. Hello? Ang mahinang boses ni Yaya Ginhawa ang sumagot. Yaya, kumusta na po kayo? Tanong ni Alonsina. Ang boses ay biglang lumambot. Nainom na niyo po ba ang gamot ninyo? Oo, nak, salamat sa padala mo. Sagot ng matanda na may kasamang mahinang pag-ubo. Ikaw ang mag-iingat. Parang awa mo na. Mag-iingat ka palagi ha? Opo, Yaya. Mag-iingat po ako. Tatawag po ako ulit mamaya. Pagkababa ng telepono, bumalik siya sa loob. Sakto sa paglabas ng Board of Directors. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ilang oras ang lumipas, pabalik sa kanyang sariling opisina. Ang bawat tiktak ng orasan ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. At heto na, isang email mula sa CEO ng Meridian Global. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang mga susing salita. Impressed with your forward-thinking proposal. Decided to award the contract to Daluyong Logistics. Effective immediately. Tagumpay. Hindi napigilan ni Alonsina ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng kaligayahan. Ito ay luha ng kumpirmasyon na ang lahat ng kanyang sakit, lahat ng kanyang pagod, ay may katuturan. Ang unang daluyong ay matagumpay na humampas sa pader ng imperyo ng mga Salazar. Habang pinupunasan niya ang kanyang luha, umilaw ang kanyang personal na telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 maikling pangungusap lang ang laman. Alam ko kung sino ka. Itigil mo na ito bago pa maging huli ang lahat. Ang Hacienda de Sombras ay nabubuhay sa katahimikan. Isang katahimikang hindi nagpapahiwatig ng kapayapaan, kundi ng bakal na kontrol ni Doña Asulon Salazar sa kanyang pribadong pag-aaral, kung saan kahit ang alikabok ay takot na dumapo. Binasa niyang muli ang huling pahina ng ulat mula sa kanyang pribadong investigador. Isang pangalan ang tila sumisigaw mula sa papel. Alonsina Maharlika. Ang kanyang mga daliri na napapalibutan ng mga mamahaling singsing ay dahan-dahang kumuyom sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga buto ay pumuti sa diin. Ang kanyang paghinga, na palaging kalmado at kontrolado, ay nagsimulang bumigat. Ang babaeng itinapon niya sa dilim ay hindi lang nakaligtas. Nagbalik ito bilang kadiliman mismo. Hindi ito galit. Ang nararamdaman ni Doña Asulon ay isang bagay na mas malalim, mas personal. Ito ay isang insulto, isang sampal sa kanyang pangalan, sa kanyang kapangyarihan, sa lahat ng bagay na binuo niya mula sa abo ng kanyang sariling mga sakripisyo. Kailan? Ang sigaw niya ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat na tumagos sa makakapal na pader ng hacienda. Ilang sandali lang, pumasok ang kanyang anak. Ang muka ay blangko, ngunit ang mga mata ay may bakas ng pagod at takot. Walang salitang namutawi. Itinuro lang ni Doña Asulon ang silya sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Kaylan. Sa isang marahas na galaw, ibinagsak ni Doña Asulon ang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Basahin mo? Utos niya. Nanginginig ang mga kamay ni Kaylan habang binubuklat ang mga pahina. Mga litrato ni Alonsina sa labas ng gusali ng Daluyong sa mga pagpupulong sa isang charity event. Ang bawat larawan ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na niya kilala. Matatag, makapangyarihan, malamig. Ito, sabi ni Doña Asulon, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong, ang bunga ng kahinaan mo, ang resulta ng hindi mo pagtapos sa dapat tapusin. Ina, simula ni Kaylan, ngunit pinutol siya nito. Huwag mo akong tawaging ina! Sigaw niya. Sa wakas ay sumabog ang bulkan na kanina pa nag-aalburuto. Sinira mo ang pangalan ng pamilyang ito dahil sa isang babaeng walang pinanggalingan. At ngayon, narito siya,
Tinatawanan tayong lahat. Isang alaala ang biglang sumagi sa isip ni Doña Asulon. Siya, isang dalaga pa lamang, bagong kasal sa pamilyang Salazar, nakatayo sa parehong silid na ito. Ang kanyang biyenan, isang matapobreng babae, ay tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Tandaan mo, Asulon, sabi nito. Dugo ka lang ng probinsya. Ang pangalang Salazar ang nagbigay sa iyo ng halaga. Huwag na huwag mo itong dudungisan. Ang kahihiyang yon, ang sakit na yon, iyon ang naging panggatong niya sa loob ng maraming taon. Ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi na siya muling makakaramdam ng ganoong kababaan at hinding-hindi niya hahayaang may dumungis sa pangalang pinaghirapan niyang itaas. Si Alonsina ay hindi lang isang karibal sa negosyo. Isa siyang salamin ng nakaraan na gusto na niyang basagin. Bumalik si Doña Asulon sa kasalukuyan. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang nakakakilabot na kalmado. Kinuha niya ang kanyang telepono, isang lumang modelo na para lamang sa mga espesyal na tawag. Senador, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Asulon ito. Isang maikling pag-uusap ang naganap. Puno ng mga pahiwatig, walang direktang utos. May isang munting peste na sumusulpot sa Cebu. O, sa industriya natin. Oo, isang maliit na kumpanya. Daluyong. Kailangan lang ng kaunting fumigation. Siguraduhin nating hindi na ito makakapaminsala pa. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Kaylan na nakayuko pa rin sa kanyang upuan. Talunan. Lumapit siya sa kanyang anak. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa pisngi nito. Isang haplos na walang init, walang pagmamahal. Huwag kang mag-alala, anak, sabi niya. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng kamandag. Aayusin ko ang ginawa mong gulo. Tumingin siya sa mga mata ni Kaylan, mga matang puno ng sakit na hindi niya kailanman inintindi. Itinapon ko na siya sa bagyo noon. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang gagawa ng bagyo na lulunod sa kanya magpakailanman. Malayo sa malamig na salamin at bakal ng kanyang tore sa Cebu, ipinarada ni Alonsina ang kanyang sasakyan sa tapat ng isang maliit at simpleng bahay sa isang tahimik na subdibisyon. Dito nakatira si Ginhawa, ang dati nilang kasambahay, sa Hacienda de Sombras, ang tanging taong naging tunay na pamilya sa kanya sa impyernong iyon. Ang amoy ng pinakuluang dahon ng yerba buena ang sumalubong sa kanya sa pagbukas ng pinto. Naabutan niya si Yaya Ginhawa na nakaupo sa isang tumba-tumba, nangangayayat at may malalim na mga mata. Ngunit sinubukan pa ring ngumiti nang makita siya. Sina? Anak? Mahinang sabi ng matanda. Yaya! Malamig na sagot ni Alonsina habang inilalapag ang dalang basket ng prutas at mga gamot sa mesa. Umupo siya sa isang maliit na upuan sa tabi nito. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Umiinom po ba kayo sa tamang oras? Oo, anak. At salamat dito, sabi ni Ginhawa. Itinuturo ang mga dala ni Alonsina. Pero sobra-sobra na ito. Ang mahalaga ay napapadalhan ko pa rin ng tulong ang mga kamag-anak ko sa probinsya. Napansin ni Alonsina ang kakaibang kaba sa mga mata ng matanda. Madalas itong mag-iwas ng tingin at ang mga kamay nito ay bahagyang nanginginig habang mahigpit na hawak ang rosaryo. Yaya, may problema po ba? Umiling si Ginhawa, ngunit isang takas na luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako, Sina. Patawarin mo ako sa lahat. Inabot ni Alonsina ang kamay ng matanda. Yaya, wala po kayong kasalanan. Pareho po tayong biktima ng gabing iyon. Huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Akala ni Alonsina, ang tinutukoy ni Ginhawa ay ang pagkawala ng kanyang anak.
Habang inaayos niya ang mga prutas sa mesa, isang papel ang sumagi sa kanyang paningin, isang resibo ng padala ng pera. Bago pa niya ito mabasa ng malinaw, agad itong tinakpan ng nanginginig na kamay ni Ginhawa. Ah, para sa mga pamangkin ko lang iyan na nag-aaral. Mabilis na paliwanag ng matanda. Pilit nang ngumingiti. Hindi na nag-usisa pa si Alonsina. Marahil ay nahihiya lamang ang matanda. Ngunit hindi niya naiwasang mapansin ang pangalan ng lugar na nakasulat sa resibo. Isang maliit at malayong baryo sa probinsya ng Palawan. Nang oras ng umalis, mahigpit siyang hinawakan ni Ginhawa sa braso. Ang mga mata nito ay puno ng isang damdaming hindi maintindihan ni Alonsina. Isang pinaghalong pagmamahal, takot, at matinding pagsisisi. Mag-iingat ka, anak, bulong nito. Mag-iingat ka sa mga Salazar, mga demonyo sila. Huwag na huwag kang magtitiwala sa kanila. Tumango si Alonsina, hinalikan ng noo ng matanda, at umalis na may bigat sa dibdib. Mula sa bintana, pinanood siya ni Ginhawa na papalayo. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang sigurado nang wala na si Alonsina, pumasok si Ginhawa sa kanyang silid. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang isang maliit na baul sa ilalim ng kanyang kama. Mula roon, kinuha niya ang isang luma at lukot na larawan. Ang larawan ng isang batang lalaki, mga 3 taong gulang, nakangiti ng malapad habang hawak ang isang maliit na bangkang laruan. Ang kanyang mga mata ay kamukhang-kamukha ng mga mata ni Alonsina. Hinalikan ng matanda ang larawan. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa isang pigil na pag-iyak. Patawarin ako ng Diyos at patawarin mo ako, Alonsina. Ang taunang Philippine Shippers Gala ay ang pinakamalaking pagtitipon sa industriya ng logistics. Ang kislap ng mga chandelier, ang bulungan ng daan-daang bisita, at ang tunog ng mga nag-uumpugang baso ng champagne ay lumilikha ng isang ilusyon ng pagkakaibigan at pagkakaisa. Ngunit para kay Kaylan Salazar, ito ay isang larangan ng digmaan. Nakatayo sa isang sulok, hindi niya pinapansin ang mga pagbati ng mga kasamahan. Ang kanyang mga mata ay walang tigil na naglilibot. Hinahanap ang isang muka na kapwa niya kinatatakutan at inaasam na makita. At pagkatapos, nakita niya ito. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga dayuhang mamumuhunan. Nakatayo si Alonsina. Tila huminto ang mundo ni Kaylan. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida na tila isinumpa sa kanyang katawan. Bumabagay sa kulay ng dugo at paghihiganti. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit, nagbibigay diin sa kanyang matatag na panga at sa mga matang ngayon ay wala ng anumang bakas ng lambing. Ito ang CEO ng Daluyong. Hindi ang babaeng minahal niya sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi niya napigilan ang sarili. Tila may sariling isip ang kanyang mga paa na nagsimulang humakbang patungo sa direksyon nito. Tinatawid ang dagat ng mga taong hindi niya nakikita. Naramdaman marahil ni Alonsina ang kanyang titig. Dahan-dahan itong lumingon. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang espasyong puno ng mga salitang hindi kailanman nasabi at mga sugat na hindi kailanman naghilom. Ang ngiti sa mga labi ni Alonsina habang kausap ang mga dayuhan ay dahan-dahang naglaho na palitan ng isang malamig at hindi mababasang ekspresyon. Nang makalapit si Kaylan, nanginginig ang kanyang lalamunan. Sina? Pinutol siya ni Alonsina. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Mr. Salazar, hindi ko alam na darating ka pala. Ang formalidad, ang paggamit ng kanyang apelyido. Bawat salita ay isang pader na itinayo sa pagitan nila. Sina? Ako. Gusto ko lang sanang... Hindi niya mahanap ang mga tamang salita. Paano ka hihingi ng tawad sa isang kasalanang kasing laki ng karagatan? Patawad.
Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alonsina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Let's talk about market share, Mr. Salazar, not memories. Tumingin siya sa kanya na parang isa lamang siyang empleyado, isang numero sa isang spreadsheet. Memories don't generate profit. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at muling hinarap ang mga kausap na para bang si Kaylan ay hangin lamang na dumaan. Naiwan siyang nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng karamihan. Pakiramdam ay mas hubad at talunan kaysa noong gabing iyon sa gitna ng bagyo. Pinanood niya ang likod nito, matuwid, matatag, at hindi na kailanman lilingon pa. Mula sa di kalayuan, sa isang mesang nakapwesto sa dilim, pinanood ni Doña Asulon ang buong eksena. Hindi galit ang nasa mukha niya, kundi isang tiyak na tagumpay. Nakita niya ang panlalait sa mga mata ni Alonsina. Nakita niya ang pagkatalo sa tindig ng kanyang anak. At para sa kanya, iyon ay sapat na. Sa loob ng sasakyan pauwi, sa wakas ay sumabog ang lahat ng galit at sakit na kinimkim ni Kaylan. Kayo ang may gawa nito. Sigaw niya sa inang tahimik na nakaupo sa tabi niya. Kayo ang gumawa sa kanya. Kayo ang lumikha sa halimaw na yon. Hindi umimik si Doña Asulon. Hinintay niyang matapos ang kanyang anak. Pagkatapos, sa isang mabilis at malupit na galaw, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Kaylan. Hindi, sagot ng matanda. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ang karuwagan mo ang lumikha sa kanya. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay nagkukumahog, halos hindi maintindihan. Ma'am Alonsina. Ma'am, si Yaya Ginhawa po. Sa ospital. Inatake po sa puso. Ang mga salita ay parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Alonsina. Binabaliwala niya ang mga pulang ilaw at ang mga busina ng ibang sasakyan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na tunog ng heart monitor sa kanyang isipan. Ang bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pag-asa. Pagdating sa ospital, tumakbo siya sa mga pasilyo, sinundan ang direksyong ibinigay ng nurse. Ang amoy ng antiseptic ay tila amoy ng kamatayan. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, ang kanyang puso ay tila dinurog. Nakahiga si Yaya Ginhawa sa kama. Napapaligiran ng mga aparato. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Ang balat nito ay maputla. At ang dating buhay sa kanyang mga mata ay unti-unti nang nawawala. Yaya, bulong ni Alonsina, lumuluhang lumapit sa kama. Dahan-dahang iminulat ni Ginhawa ang kanyang mga mata. Sa kabila ng panghihina, mayroong isang desperadong apoy sa kanyang paningin. Sina, anak! Hinawakan ni Alonsina ang malamig na kamay ng matanda. Yaya, huwag po kayong magsalita. Magpagaling po kayo. Umiling si Ginhawa. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata. Pipatawarin mo ako. Sa kasalanan ko. Wala po kayong kasalanan, Yaya. Ako po ang dapat humingi ng tawad. Hindi mo naintindihan, sabi ni Ginhawa. Bawat salita ay isang pakikibaka. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa kamay ni Alonsina. Ang bata, ang anak mo. Nanikip ang dibdib ni Alonsina. Yaya, huwag na po nating pag-usapan. Buhay siya, Sina. Ang apat na salitang iyon ay bumasag sa mundo ni Alonsina. Natigilan siya, hindi makapaniwala sa narinig. Ano po? Buhay ang anak mo, ulit ni Ginhawa. Ang boses ay bahagyang lumakas dahil sa adrenaline. Natakot ako. Natakot ako kay Doña Asulon. Papatayin niya ang bata. Alam ko, nakita ko sa mga mata niya. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang baha. Ang lamig ng gabi, ang galit sa mga mata ni Doña Asulon, ang kawalan ng pag-asa. Kaya kinuha ko siya. Bago ka paalisin, patuloy ni Ginhawa habang umiiyak.
Ibinigay ko siya sa isang pamilya ng mga mangingisda sa Isla Paraiso, sa Palawan. Sinabi kong ulila na siya. Sinabi ko sa iyo na namatay siya para protektahan siya, para iligtas siya. Patawarin mo ako, anak. Patawad. Si Alonsina ay hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang galit, ang gulat, ang isang maliit at nanginginig na usbong ng pag-asa, lahat ay naguumpugan sa loob niya. Ang anak niya ay buhay. Yeyaya. Ang mga mata ni Ginhawa ay nagsimulang pumikit. Hanapin mo siya. Ang pangalan ng pamilya, De La Cruz. Sabihin mo sa kanya, mahal na mahal siya ng nanay niya. Ang paghinga ng matanda ay bumagal hanggang sa naging isang mahinang buntong hininga na lamang. Yaya? Yaya. Sigaw ni Alonsina habang narinig niya ang tunog na pinakakinatatakutan niya. Pumasok ang mga doktor at nurse, ngunit huli na ang lahat. Nakatayo lang si Alonsina sa gitna ng kaguluhan, nakatingin sa walang buhay na katawan ng babaeng nag-alaga sa kanya. Ang babaeng nagsinungaling sa kanya. Ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Ang mga luha niya ay natuyo na. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas matindi, mas mapanganib. Isang nag-aapoy na determinasyon. Ang laban ay hindi na tungkol sa pera o sa kumpanya. Hindi na rin ito tungkol sa paghihiganti. Lumingon siya palayo sa kama. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Humarap siya sa bintana, nakatingin sa dilim, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ng isang batang hindi pa niya nakikilala. Ibabalik nila sa akin ang anak ko na mo. Isang linggo matapos ilibing si Yaya Ginhawa, ipinasa ni Alonsina ang lahat ng pansamantalang pamamahala ng Daluyong Logistics sa kanyang pinagkakatiwalaang pangalawang pangulo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, tinalikuran niya ang kanyang imperyo para sa isang bagay na mas mahalaga. Sakay ng isang maliit na bangkang demotor, tinahak niya ang payapang dagat patungo sa Isla Paraiso. Ang pangalan ng lugar ay tila isang mapait na kabalintunaan. Paraiso ba ang tawag sa isang lugar kung saan ang kanyang anak ay lumaki nang hindi siya kilala? Hindi siya nagpakilala pagdating sa maliit na baryo ng mga mangingisda. Nagsuot siya ng simpleng damit at isang malaking salakot para itago ang kanyang mukha. Sinabi niyang isa siyang manunulat na naghahanap ng inspirasyon. Hindi naging mahirap hanapin ang pamilyang De La Cruz. Sa isang maliit na komunidad kung saan lahat ay magkakakilala, sila ang tanging pamilyang may ampon. Timula sa di kalayuan, sa likod ng isang malagong puno ng niyog, pinanood niya sila. Isang simpleng bahay kubo na nakaharap sa dagat. Isang babaeng naghahabi ng lambat sa beranda. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Isang lalaking kakadating lang mula sa pangingisda. May dalang isang malaking isda. At isang batang lalaki. Isang batang lalaki na tumatakbo para salubungin ng lalaki, tumatawa ng malakas. Ang puso ni Alonsina ay tila sasabog. Iyon siya. Iyon ang kanyang anak. Ang buhok nito ay kasing itim ng gabi. Ang balat ay kayumanggi dahil sa sikat ng araw. Ngunit ang kanyang mga mata, iyon ang mga mata na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Iyon ang mga mata niya. Ang pangalan niya ay Lito. Ngunit tinatawag siyang ulap ng kanyang kinagisnang mga magulang. Dahil narinig ni Alonsina na sabi ng babae sa isang kapitbahay. Dumating siya sa amin na parang isang ulap, isang biyaya mula sa langit. Ulap, anak ulap. Ang pangalang ibinulong niya sa gitna ng bagyo ay nabuhay pala. Sa loob ng 2 araw, iyon lang ang ginawa ni Alonsina. Mula sa paglubog hanggang sa pagsikat ng araw, pinanood niya ang buhay ng kanyang anak mula sa malayo. Pinanood niya itong maglaro sa buhangin, gumawa ng mga kastilyo na agad ding binubura ng mga alon. Pinanood niya itong tulungan ang kanyang tatay na ayusin ang mga lambat. Pinanood niya itong makinig sa mga kwento ng kanyang nanay bago matulog sa duyan. Nakita niya kung paano siya alagaan,
Nakita niya ang purong pagmamahal sa mga mata ng mag-asawang De La Cruz. Walang bahid ng kasakiman, walang hinihintay na kapalit. Isang nag-uumpugang damdamin ang lumukob kay Alonsina. Isang parte niya ay gustong tumakbo, yakapin ng mahigpit ang bata, at isigaw sa buong mundo na anak niya ito. Ngunit isang parte rin ang nakakita sa simpleng kaligayahan ng isang batang hindi pa nadudungisan ng kasakiman at kalupitan ng mundo. Kung kukunin niya ito ngayon, ano ang mangyayari? Isang magulong laban sa korte? Isang iskandalong babalot sa buhay ng bata? Sasabihin ng mga Salazar na isa siyang sinungaling, isang baliw. Gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para durugin hindi lang siya, kundi pati na rin ang pamilyang De La Cruz. Hindi. Hindi niya hahayaang madamay ang mga taong nagmahal sa kanyang anak. Hindi niya hahayaang ang unang alaala ng kanyang anak sa kanya ay isang marahas na paghihiwalay. Kailangan niyang bawiin ang kanyang anak sa tamang paraan. At ang tamang paraan ay nangangahulugang kailangan niyang maging napakalakas na kahit ang anino ng mga Salazar ay hindi na aabot sa kanila. Ang layunin niya ay nagbago. Hindi na ito paghihiganti. Ito ay paghahanda. Paghahanda para sa isang buhay na ligtas at payapa para sa kanyang anak. Sa huling hapon niya sa isla, habang pinagmamasdan niya si Ulap na nagpapalipad ng isang maliit na saranggola, isang biglaang ihip ng hangin ang nagpadpad dito sa kanyang direksyon. Biglang napalingon ang bata. Sa isang saglit, ang mga mata nila ay nagtama. Walang pagkilala sa mga mata ng bata. Tanging isang inosenteng pagtataka. Isang pag-usisa sa babaeng laging nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ngumiti si Alonsina, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Isang ngiting may kasamang luha at isang pangako. Babalikan kita, anak. Pangako yan ni nanay. Ang Hacienda de Sombras ay natutulog, ngunit si Kailan Salazar ay gising na gising. Ang bawat tiktak ng lumang orasan sa pasilyo ay parang isang paalala ng bawat segundong pinalipas niya sa karwagan. Ang pisngi niya ay hindi na masakit, ngunit ang hapdi ng sampal ng kanyang ina at ang mas masakit na katotohanan sa likod nito ay nakaukit na sa kanyang kaluluwa. Ang karwagan mo ang lumikha sa kanya. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Tama ang kanyang ina. Ang kanyang pananahimik ay ang lupang tinubuan ng galit ni Alonsina. Ang kanyang pagtalikod ay ang nagsilbing panggatong sa apoy na ngayon ay handa ng tupukin silang lahat. Hindi na pwede. Hindi na siya mananatiling anino lamang sa kasalanan ng kanyang pamilya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang kama. Hindi siya nagsindi ng ilaw. Sa dilim, hinubad niya ang kanyang sapatos at naglakad ng walang sapin sa paa. Bawat hakbang ay maingat para iwasan ang mga bahagi ng sahig na alam niyang umuugong. Ang kanyang destinasyon, ang pinakabanal at pinakapribadong lugar sa buong hasyenda, ang opisina ni Doña Asulon. Nang marating niya ang pinto, hindi ito nakalock. Ang kanyang ina ay sobrang tiwala sa kapangyarihan nito na hindi na nito naisip na may manganghas na pumasok. Sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa malaking bintana. Ang anino ng mga muebles ay tila mga halimaw na nagbabantay. Alam ni Kailan na wala siyang mahahanap sa mga ordinaryong lugar. Ang kanyang ina ay mas tuso kaysa roon. Ang kanyang mga mata ay napako sa antigong mesa na gawa sa nara. Ang sentro ng kapangyarihan sa silid na yon, ang trono ng kanyang ina. Lumuhod siya at sinimulang kapain ang ilalim nito, hinahanap ang anumang kakaiba. At doon, sa ilalim ng isang masalimuot na ukit, naramdaman niya ito, isang maliit na butones na halos hindi kapansin-pansin. Isang lihim na kompartimento sa gilid ng mesa ang bumukas. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman.
kundi isang bagay na mas mahalaga, isang itim na ledger. Nanginginig ang mga kamay ni Kaylan habang kinukuha ito. Ginamit niya ang liwanag mula sa kanyang telepono para buklatin ang mga pahina. Sound of pages turning slowly, crisply. Hindi ito ordinaryong talaan ng negosyo. Ito ang talaan ng mga kasalanan ng pamilyang Salazar. Mga pangalan ng mga politiko na may katumbas na malalaking halaga. Mga petsa ng pagpapadala sa mga barko na hindi nakatala sa opisyal na manifesto, kontrabando. Mga transaksyon sa mga kumpanyang pantakip lamang, panunuhol, pananakot, pandaraya. Ang buong imperyo pala nila ay itinayo sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan at krimen. Ang dangal na ipinaglalaban ng kanyang ina ay isang maskara lamang para sa kasakiman. Isinara niya ang ledger. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay parang bigat ng buong mundo. Hawak niya ngayon ang sandatang wawasak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Wawasak sa pangalan ng kanyang ama. Wawasak sa kanyang ina. Wawasak sa kanya. Lumapit siya sa isang malaking salamin sa dingding. Sa dilim, tiningnan niya ang sariling refleksyon. Hindi na ang tagapagmana ng Salazar Group ang nakita niya. Nakita niya ang anak ng isang kriminal, isang duwag na nagtago sa likod ng kayamanan ng iba. Ngunit sa gabing iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Maaaring huli na para iligtas ang kanyang pamilya, ngunit hindi pa huli para iligtas ang kanyang kaluluwa. Hindi na siya magiging anino ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa nanginginig na mga daliri, tinipa niya ang isang numero na matagal na niyang saulo, ngunit ngayon lang niya tinawagan. Nang may sumagot, isang hininga lang ang kanyang pinakawalan bago magsalita. Alonsina, ako to. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Magkita tayo, sabi niya. Ang boses ay hindi na nag-aalangan, kundi puno ng isang biglaang bigat at determinasyon. May hawak ako na makakatulong sa'yo para mabawi ang lahat. Ang main conference hall ng National Logistics Board ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ito ang araw ng bidding para sa pinakamalaking kontrata ng gobyerno sa susunod na 5 taon. Ito ang huling paghaharap sa pagitan ng lumulubog na imperyo at ng rumaragasang daluyong. Bago magsimula ang formal na pagdinig, sa isang tahimik na pasilyo, naganap ang isang lihim na pagtatagpo. Salamat sa pagdating, sabi ni Kaylan. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit determinado. Inabot niya kay Alonsina ang itim na ledger. Nandito lahat, ang mga ilegal na transaksyon, ang mga panunuhol. Sapat na ito para pabagsakin sila. Tinitigan ni Alonsina ang ledger, ang aklat na naglalaman ng lahat ng kasamaan ng mga Salazar. Ito ang sandatang magbibigay sa kanya ng madali at mabilis na tagumpay. Ngunit pagkatapos ng isang sandali, marahan niyang itinulak pabalik ang ledger patungo kay Kaylan. Hindi ko ito kailangan, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Nagulat si Kaylan. Pero ito na ang pagkakataon mo para durugin sila, para makuha ang hustisya. Ang hustisya ko ay hindi nakasulat sa papel na yan, Kaylan. Sagot ni Alonsina. Ang kanyang mga mata ay diretso at walang bahid ng galit. Ang hustisya ko ay ang itayo ang isang bagay na mas mabuti mula sa mga durog na piraso na iniwan nila. Tatalunin ko sila, hindi sa pamamagitan ng kanilang mga kasalanan, kundi sa pamamagitan ng aking sariling kakayahan. Bago pa makasagot si Kaylan, tinawag na ang pangalan ni Alonsina. Oras na para sa kanyang presentasyon. Iniwan niya si Kaylan na nakatayo roon, hawak ang ledger. Gulong-gulo, ngunit may bagong tuklas na paghanga para sa babaeng minsang minahal niya. Tumayo si Alonsina sa harap ng lahat. Walang PowerPoint, walang komplikadong mga chart. Tanging siya at ang kanyang mga salita. Hindi niya binanggit ang pangalan ng Salazar.
Hindi niya inatake ang kanilang reputasyon. Sa halip, nagsalita siya tungkol sa kinabukasan. Isang kinabukasan kung saan ang mga marino ay may dignidad, kung saan ang teknolohiya ay nagsisilbi sa kahusayan, at kung saan ang integridad ay ang pinakamahalagang puhunan. Ang kanyang bawat salita ay isang sampal sa lahat ng pinaniniwalaan ng mga Salazar. Ang kanyang katahimikan tungkol sa kanilang mga kasalanan ay mas malakas pa kaysa sa anumang akusasyon. Mula sa kanyang upuan sa unang hanay, si Doña Asulon ay hindi mapakali. Inaasahan niya ang isang maruming laban, inasahan niya ang mga sigaw at mga paratang. Ngunit ang kalmadong dignidad ni Alonsina ay isang bagay na hindi niya kayang labanan. Ito ay parang isang salamin na ipinapakita sa kanya ang lahat ng kanyang kapangitan. Habang nagsasalita si Alonsina, ang mga miyembro ng board ay tumatango. Ang mga mamamahayag ay masigasig na nagsusulat. Nararamdaman ng lahat sa silid ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang presyon ay naging sobrang bigat para kay Doña Asulon. Ang pagkawala ng kontrata, ang pagtataksil ng sarili niyang anak. At ngayon, ang babaeng ito na tinitingnan siya na parang hindi man lang siya karapat-dapat sa kanyang galit. Hindi na niya nakayanan. Sinungaling. Ang sigaw ni Doña Asulon ay pumunit sa katahimikan ng bulwagan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sino ka para magsalita ng integridad? Isa kang ahas. Isang babaeng walang dangal na umakit sa aking anak. Patuloy niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mukha ay namumula. Itinapon kita noon. At dapat pala ay sinigurado kong hindi ka na muling makakabangon pa. Natigilan ang lahat. Ang mga kamera ng media ay mabilis na bumaling sa kanya. Si Alonsina ay nanatiling tahimik sa podium. Hindi natitinag. Pinapanood lamang niya ang pagguho ng babaeng minsan niyang kinatakutan. Hindi niya kailangang gumanti. Si Doña Asulon na mismo ang naghuhukay ng sarili niyang libingan. Ang mga gwardiya ay nagsimulang lumapit ngunit huli na. Ang maskara ni Doña Asulon ay tuluyan ng natanggal. Inilalantad ang totoong mukha ng galit at pagkasuklam sa harap ng buong bansa. Habang patuloy siyang sumisigaw ng mga walang saysay na paninirang puri, ang kanyang mga kamay ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay biglang naging hirap. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Sa gitna ng kaguluhan, sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw ng kamera, at sa harap ng daan-daang saksi, si Doña Asulon Salazar ay bumagsak sa sahig, walang malay. Ang balita ng pagbagsak ni Doña Asulon at ang kasunod na pagbagsak ng curfew ng Salazar Group ay kumalat na parang apoy. Ang imperyo, na minsang tila hindi matitinag, ay gumuho sa loob lamang ng isang hapon. Sa isang pribadong silid, sa pinakamahal na ospital sa lungsod, binisita ni Kaylan ang kanyang ina. Isang matinding atake sa puso ang tumama rito, ayon sa mga doktor. Hindi na ito mamamatay, ngunit ang isang bahagi ng kanyang katawan ay paralisado. Ang kanyang dila, na minsan ay kasintalim ng isang punyal, ay hindi na makapagsalita ng tuwid. Nakatitig lamang si Doña Asulon sa kawalan. Ang mga mata ay blanko. Ang babaeng minsan ay nag-utos sa mga alon at bagyo ay ngayon ay isang bilanggo sa sarili niyang katawan. Walang galit o awa sa puso ni Kaylan. Tanging isang malawak na espasyo ng kawalan. Aalis na ako, ma, mahinang sabi ni Kaylan. Hindi siya sigurado kung naiintindihan siya nito. Ibibigay ko ang lahat ng natitirang yaman ng pamilya para bayaran ang mga taong nasaktan natin. Magsisimula ako muli sa isang lugar kung saan ang pangalang Salazar ay walang ibig sabihin. Lumapit siya at sa huling pagkakataon, hinalikan niya ang noo ng kanyang ina. Isang malamig na halik ng pamamaalam. Pagtalikod niya, hindi na siya lumingon pa. Samantala, sa Isla Paraiso, isa pang pagtatagpo ang nagaganap. Ngunit ito ay puno ng init at pag-unawa. Nilapitan ni Alonsina ang mag-asawang De la Cruz,
Hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang ina. Walang mga abogado, walang mga banta. Dala lamang niya ang katotohanan at isang pusong puno ng pasasalamat. Hindi ko siya kukunin sa inyo, sabi ni Alonsina. Habang sila ay nakaupo sa isang bilog sa buhanginan, pinapanood si Ulap na naglalaro sa di kalayuan. Paano ko ilalayo ang isang bata mula sa mga taong nagbigay sa kanya ng isang masayang mundo? Naluha si Aling Rosa de la Cruz. Pero, anak mo siya. May karapatan ka. Ang karapatan ko bilang isang ina ay ang siguraduhin na lumaki siyang masaya at buo. Sagot ni Alonsina, isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. At kailangan niya kayo para doon. Ipinanukala niya ang isang solusyon, hindi isang legal na kasunduan, kundi isang pangako mula sa puso. Lilipat ang pamilyang De la Cruz sa isang mas magandang bahay malapit sa lungsod, kung saan makakapag-aral si Ulap sa isang mahusay na paaralan. Mananatili silang kanyang nanay at tatay, habang si Alonsina ay unti-unting ipapakilala sa buhay ng bata, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isa pang taong nagmamahal sa kanya. Magkakaroon siya ng 2 pamilya, sabi ni Alonsina. Mas maraming pagmamahal, mas maraming gabay. Sa hapon na yon, sa unang pagkakataon, formal siyang ipinakilala kay Ulap. Ulap anak, sabi ni Aling Rosa. Siya si Tita Sina mo. Isa rin siyang nanay mo. Tinitigan ng bata si Alonsina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa. Lumuhod si Alonsina para maging kapantay niya. Hindi niya ito niyakap. Hindi niya ito pinilit. Hinintay lang niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-dahang inilahad ni Ulap ang kanyang maliit na kamay. Hawak ang isang maliit na kabibe. Gawa po tayo ng kastilyo? Tanong ng bata. Ang boses ay mahiyain. At pagkatapos, idinugtong niya ang isang salitang nagpabaha ng luha sa mga mata ni Alonsina. Nanay Sina, 6 na buwan ang lumipas. Ang pangalang Salazar ay unti-unti nang nabura sa mga pahayagan, napalitan ng mga kwento tungkol sa makabagong pamamalakad at mga programang makatao ng daluyong logistics. Sa isang bagong gusaling itinayo, malapit sa baybayin, sa mismong bayan ng Silangang Samar, kung saan minsan siyang itinaboy, pinasinayaan ni Alonsina ang kanyang pinakamahalagang proyekto. Hindi ito isang bagong terminal ng barko o isang high-tech na bodega. Ito ay isang gusaling may bukas na mga pinto at bintana na pinangalanang Senaghiraya Foundation. Isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihan at batang biktima ng karahasan sa mga komunidad sa tabing dagat. Ang bawat isa sa atin ay dumaraan sa mga bagyo sa buhay, sabi ni Alonsina sa kanyang maikling talumpati sa harap ng isang maliit na grupo ng mga bisita at ng media. Ngunit ang mahalaga ay hindi ang lakas ng hangin, kundi ang lakas nating tumayo muli at ang kahandaan nating maging kanlungan para sa iba na kasalukuyan pang nasa gitna ng unos. Sa karamihan, nakangiting nanonood ang pamilyang De la Cruz at sa tabi nila, mahigpit na hawak ang kamay ni Aling Rosa ay si Ulap. Iwinawagayway ang isang maliit na bandila. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang malapad na ngiti ang ibinigay ng bata kay Alonsina. Isang ngiting nagsasabing, proud ako sa'yo. Iyon, para kay Alonsina, ang tunay na tagumpay. Kinagabihan, habang pinapanood niya ang paglubog ng araw mula sa beranda ng bago niyang bahay, isang bahay na simple ngunit puno ng init, hindi kalayuan sa bahay ng mga De la Cruz, isang sulat ang iniabot sa kanya ng isang katulungi. Galing sa Koreo, walang return address, ngunit alam na niya kung kanino galing. Binuklat niya ito, ang sulat kamay ni Kaylan. Sina, hindi ko alam kung makakarating ito sa'yo. Nagsusulat ako mula sa isang maliit na bayan sa kabundukan kung saan walang nakakakilala sa akin.
Dito, isa lang akong simpleng guro. Tinuturuan ko ang mga bata kung paano magbasa at magsulat. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Wala akong karapatang humingi ng tawad, kaya hindi ko gagawin. Ang sulat na ito ay para lang sabihing, masaya ako para sa'yo. Nakita ko sa balita ang tungkol sa iyong foundation. Ipinagmamalaki kita. Sana, balang araw, mapatawad ko ang sarili ko. Hanggang sa panahong yon, sapat nang malaman kong masaya ka na. Kailan? Tinitigan ni Alonsina ang sulat. Wala nang galit. Wala nang sakit. Tanging isang mahinahong pagtanggap. Itinupi niya ang sulat at itinabi ito. Nanay Sina. Ang tawag ni Ulap ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tumatakbo ito palapit sa kanya. May dalang 2 ng sorbetes. Para sa iyo po, sabi nito. Inaabot ang isa. Umupo ang bata sa tabi niya. Ang maliliit nitong paa ay nakabitin sa ere. Tahimik silang kumain ng sorbetes. Pinapanood ang araw na dahan-dahang lumubog sa dagat. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Ang hangin na minsan ay sumisimbolo sa isang sumpa, ay ngayon ay isang malambing na haplos sa kanilang mga mukha. Ang mga alon na minsan ay nagdadala ng lagim, ay ngayon ay isang oyayi ng kapayapaan. Nilingon ni Alonsina ang kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok nito. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niyang buo siya. Hindi na siya ang biktima ng bagyo. Hindi na rin siya ang daluyong na nilikha ng paghihiganti. Siya si Alonsina. Isang ina. Isang kanlungan. Siya ang payapang bukang liwayway pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. At dito na po nagtatapos ang kwento nila, Alonsina, at ng kanyang pagbangon mula sa unos. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo gumanti, kundi sa kung paano tayo nagpapatawad at naghihilom, hindi lang para sa ating sarili, kundi para na rin sa iba. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa aming mga salita. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Alonsina? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na. Huwag na rin pong kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.